Kamustahan natin si Director Rino Abad ng DOE po tungkol pa rin dito sa staggered na presyohan na pagsingil po nitong oil firms natin dito sa bansa. Direk Rino, magandang umaga po. Magandang umaga ho sa inyong programa, Ma'am Chacha at Sir Ted. At magandang umaga ho doon sa ating mga kababayan. Oo, nagkaroon daw po kayo ng kasunduan sa mga oil firms natin dito sa bansa na dadahan-dahanin o staggered nga po yung magiging fuel price hikes para hindi masyadong mabigla ang consumers. Pero Direk Rino, kung ngayon Martes, yung unang pagtaas ng presyo, tama po ba? Bukas or sa susunod na araw din yung kasunod? Parang wala naman po yatang masyadong epekto Ang yun. kasunod ho, ang kasunod ho ay Thursday at saka may Friday din ho na mag-i-implement ng kasunod na tranche. Oo, oo. Ang kagandahan lang naman ho nito, number one, may pagkakataon ho ang ating mga kababayan, lalo na yung mga public utility vehicle drivers. Mm-mm. Unang-una, wala hong puhunan yan na malalaki na naipon at nakaredy sa biglaang bagsak ng increase. Mm-mm. So, nung Monday, in-encourage na ho natin lahat ng consuming public, lalo na yung mga PUV drivers na mag full tank na kung kakayanin, no, kasi wala pang adjustment. Pero kung hindi, at least naman lang na ipagalaw nila yung negosyo, no, at nakapag-ipon pa sila hanggang Friday, for example. At doon naman sila tatamaan yung pangalawa. At least yung the first from Monday hanggang Thursday, halimbawa, ay nakapagnegosyo sila at hindi naipit yung pera na ibibili ng fuel, doon lang napunta at naibayad sa mga oil company. Oo. So, hindi naman siya perfect solution, pero parang binigyan natin ng mas mahabang, parang lifeline Oo. yung mga drivers natin na alam naman natin na hindi gaano kalaki ang puhunan para sa fuel. At least may solusyon kahit papano, Direktor. Pero is this the best na kaya pong i-offer nitong mga oil firms natin? Ay, meron nung Wednesday, bukas hanggang Friday, pag-uusapan na ho naman, individual na lang ho kasi hindi kaya ng biglaan sa lahat. Pag-uusapan yung mga discount promo. Part 2 yan ng marketing strategy, pero ang tingin namin, kahit anong bawas yan, basta bawas yan, makakatulong sa ating mga kababayan. So pag-uusapan ho, Wednesday to Friday, tatabulate ho natin ang mga lahat ng discount promo na to at mangyari at pag next week mai-announce na rin ho namin ang matrix na to at maipamigay din namin sa media para personalities para ho at mga stations para ho mai-announce lalo para aware ho ang ating mga kababayan na dito sa mga gasoline station na to at sa mga oil company na to, may mga ganitong klaseng discount. Ang tututukan ho natin, unang-una, mga PUV lane, no? Discount lane. But of course, gusto rin natin kung pwedeng ma-push pa yung mga oil company, mabigyan din yung kahit yung mga private car owners na masasabi natin na hindi rin naman din ho nakaka-avoid dun sa hirap nung gastos ng fuel. Gaano daw po katagal ito? Lalo na kanina, nag-declare po ng ceasefire muna si US President Donald Trump. Tuloy-tuloy po ba ito? Well, magandang balita yan, Ma'am Chacha. Pero to date, wala ngong actual supply disruption. So, speculation ang mga nakaraang 2 linggong increases. At mukhang, inuulit-ulit ko, pag speculation ho ang pinanggagalingan, mabilis hong tumaas, mabilis din hong bumaba. So, yung development ganyan, at kung totoo man yan na magkakaroon ng ceasefire, malakihan din ang effect kaagad at mabilis kaagad ang effect sa pagbaba ng price. Na sana kung next week mangyari yan, tuloy-tuloy na yan, wala pang confirmation yung mismong Israel at Iran, kay President Trump pa lang, kung magkaroon talaga ng kahit 12-day ceasefire yan, then malakihan din ho ang bagsak kaagad ng price dahil wala ho talagang basis itong fundamental itong sa supply. Ang pinaggagalingan talaga nito is speculation. So, mabilis lang din tumaas, mabilis lang din ho bumaba. Pero ngayon, yun napagkasundoan na po kahapon, diretso pa rin po yun kahit na nag-ceasefire na si Donald Trump. Kasi nga ho, ang effect na yan, nanggaling na ho last week, nangyari Yes na po. ho yan. Mm-mm. Oo, ang mangyayari ngayong week,
kung bumaba ho ngayon, yung announcement na yan, mag-result na ng baba ngayong araw hanggang Friday, immediately i-effect naman ho ng oil company yan next week. Director, so far ho, magkano itong pinagbabasehan natin per barrel, itong pinanggagalingan ngayon ng oil price increase? Di ba wala pang $80 per barrel yan? Tama, Sir Ted, no? Nanggaling ho kasi, alam mo, ang maganda, Sir Ted, nanggaling tayo sa mababang price. Ang atin hong recent Dubai crude ngayon ay nasa 75. Mhm. Pero bawasan mo ang increase na nanggaling ng almost $4 per barrel last week plus around 10 US, mga 14 ho ang in-increase. US dollar per barrel sa diesel, ganun din halos kay kerosene, mga $10 per barrel sa a matter of 2 weeks ang nangyari naman kay gasolina, no, kay gasoline. So, yan ho ang nagbunsod nitong 1.8 last week pesos per liter plus ngayon sa Okay. diesel meron hong pinaghating 5.20 at saka sa gasolina additional 3 pesos. My point, Director, is that we have been in a much worse scenario before sa presyuhan ng crude oil per barrel, di ba? Tama ho. Sir Ted, sa January pa lang ho this year, ang gasolina ho nasa 70 peso per liter. Ang ating 70 pesos per liter. Nung June 2 to 6, before the June 9 to 13, kasi dyan nagsimula eh. Mm. June 2 to 6, ang ating common pump price sa gasolina sa 54. So, alam niyo na ho ang nangyari na increases mga 10 pesos. So, naging 64 na tayo. Pero mas mababa pa rin tayo sa 70 no, nung magsimula ang taon. Ang diesel ho natin nasa 60, nagsimula tayo sa 52 yung June 2 to 6. Nadagdagan ho ngayon ng 1.8 plus 5, mga almost 7, no? So, that is now around 59. So, malapit na din sa 60. Pero, at least nandun pa rin tayo sa 60 kung ang pag-uusapan, pinanggalingan natin sa January na medyo matataas talaga ang common pump price. Well, and even before itong Enero na binabanggit po ninyo, kung nyo maaalala, di po ba, no? Nung panahon na ang lakas ng panawagan para nga tanggalin yung excise tax kasi nga po, kaya nga po, di ba yung train law nagtakda doon na kapag $80 mahigit, right? Oo, tsaka lang po maaaring pag-usapan to mga pagbabawas po sa buwis, etc. Anyway, so ngayon po, moving forward sa ating sitwasyon dito, Webes may dagdag. So, kailan natin malalaman yung galawan po for next week naman? Kasi bubuuin na itong increase by Thursday eh. Kailan po ito? Ngayong weekend po, Monday pa? Well, by Friday, no, mataas na ho. 4 na trading na ang makakadaan. By Friday, medyo may kataasan na yung chance kung ano man ang maging trend. Pero Nung increase or decrease for next week. Yes, opo. Pero alam nga naman ganun pa rin po, 5 piso pa rin? Hindi ho natin masabi, Sir Ted. Ang atin lang hong pinag-uusapan, itong adjustment ngayon na nangyari na ho ito last week, for the past 2 weeks. So, Okay. yan na ho ang nire-reflect lang ho yan ngayon. Ang mangyari ho this week, i-reflect ho immediately yan next week naman. Opo. So opo. kung bumaba ho ngayon ang price sa buong 5 days, dapat babantayan ho natin na dapat magbaba sila. Kung ano man ang abutan ng baba, magbababa dapat Tuesday next week. Okay, sige po. All right, we can only hope for the best. Ano po, ha? Ika nga, Director, kasi nga wala eh. We are an import-dependent country dito po sa usapin po ng langis. Salamat sa inyo pong paliwanag, Director. Magandang umaga ulit sa inyong programa, Sir Ted. Apo, thank you. Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.